Hi guys, my name is Sergey and ayun guys, nakasuccess na ako. Ayan, nakasuccess na po ako sa aking final interview sa US Embassy. Ayan. So approve na po tayo. Ayan, and ayan, sa ngayon nag-aantay na lang ako ng aking visa and malapit nang lumipad palabas ng bansa. Ayan. So syempre guys, bibigyan ko lang kayo ng konting tips o ano yung mga tanong na tinanong sa akin doon sa US Embassy, ano yung mga documents na kailangan nyo i-prepare, at paano yung magiging process doon sa loob ng US Embassy. By the way, I'm not affiliated sa mga staff ng US Embassy, but this is all based on my experiences during that time. Ayan. So, little background, yung akin pong medical ay natapos last March 2025. And then, after that, nag-antay lang ako ng vacant or open slot sa mismong CGI portal. Grabe guys, alam naman natin napakahirap kumuha ng slot sa embassy. Pero tiis-tiis lang po. Pero buti ka po ngayon meron silang advance na binibigay 2 months prior to the interview. So, yung sa akin, siguro magwa 1 week na ako nag-aantay. Walang tulog, wala masyadong tulog, wala masyadong pahinga. Pero nakakuha ko ng slot luckily. Ayan, nagbukas sila ng appointment. Ayun. So, yun nga. Tapos, after nun, syempre, nag-biometrics ako. So, sa biometrics, madali lang naman. That is sa Parcal. Prepare nyo lang yung mga documents na kailangan. And then, bawal po ang cellphone sa loob ng visa center. And then, since bawal ang cellphone, 30 minutes before or prior to your appointment time, nagpapapasok na sila. Ayan. So, even smartwatch, bawal din po. Ayan. So, meron din naman silang available na locker, pero sa kabilang building pa. And medyo malayo. So, it's, kumbaga parang, medyo hassle para sa akin. For me, for me, para sa akin, medyo hassle. So, ginawa ko, nagsama na lang ako ng kaibigan. At marami naman matatambayan doon, guys. May mga kainan naman doon, may Starbucks, may Dunkin Donuts, and so forth. Marami pang iba. So, pwede silang tumambay yung mga kasama niyo doon at antayin na lang kayo. Kasi saglit lang naman yung appointment sa loob. Ayan. So, syempre, yung flow doon, pagpasok nyo doon, check in documents nyo, and then, akit kayo sa elevator, and then, sundan nyo lang yung sasabihin ng mga staff doon kung kakaliwa kayo o kanan. Basta yun. Tapos, pagdating doon, may mag-check ulit ng documents ninyo. And then, syempre guys, number 1 tip, wag nyo kakalimutan ng inyong K1 FTP letter. Kasi, may nakasabay ako doon ng K1 FTP letter kasi chine-check nila yung MNL case number, tsaka yung pangalan, yung birthday, even the spelling, chine-check nila yung lahat. And syempre, since chine-check nila, yung sa nakita ko, nakasabayan ko doon, talagang, namroblema talaga siya kasi nakalimutan niya yung K1 FTP letter niya. So, once you're complete, papasok ka sa loob, and then, pipila ka para ibigay yung passport mo kasi lalagyan nila ng barcode sticker. And then, after that, wala namang masyadong tinatanong doon. And then, after nun, bibigyan ka ng queuing number, and then, pipila ka na sa mismong mga window. Ayan. So, sa window naman, ang itatanong lang sa'yo, yung full name mo, yung birthday mo, and then, sino yung petitioner mo. Okay? So, again, yung itatanong lang sa'yo is yung full name mo, yung birthday mo, at sino yung petitioner mo. So, yun lang naman yung tinanong. And then, minsan, bine-verify lang nila sa'yo kung kailan yung appointment mo. Yung embassy interview mo, o USEM interview. Ayan, sa US Embassy. So, yun, after nun, pipicturean ka nila. Ayan, and then, after ka mag-picture, kukunan ka na ng fingerprints. And after nun, you're good to go. Ayan. So, saglit lang talaga sa loob ng biometrics sa Parcal. Ayan. So, move on tayo sa embassy interview. Sa embassy interview naman, guys, medyo, ayan, ang nangyari kasi sa akin, May 6 talaga ang aking US Embassy interview. So, nangyari, since may expire ang aking medical ng June 20, 2025, kailangan kong mag-reschedule ng interview. Since tapos na ako mag-biometrics, nakapag-reschedule ako ng April 29 ng 6:30 AM. So, in that case, binook ako ng aking fiancé ng hotel sa tapat ng US Embassy, that is in Baby Park Hotel, ng a day before the interview. Ayan. So, syempre, prepare tayo doon. Ayan. Ako, prepare ako doon. Ano mga questions, ano yung mga bagay-bagay na kailangang
sa uluhin, ayan, at prepare yung mga documents. Ayan. So, kung makikita nyo guys, actually, makapal talaga yung documents na pinrepare ko. Pero, miski isa, walang kinuha doon. Okay? So, siguro magagamit natin yon sa CFO kapag nag-apply na tayo ng CFO. Now, let's talk about the documents. So, ano ba yung mga documents? So, 6:30 a.m., guys, nagpunta ako doon. And then, 6 a.m. pa lang, pumila na ako. So, guys, agahan nyo ang punta. An hour before. Wag 30 minutes before. Though, pwede pa rin naman pumasok. Pero mas maganda an hour before your appointment interview. Kasi nung dumating ako ng 6 o'clock, 6:30 appointment ko, ang pinapapasok na nila pang 7:30. So, medyo mabilis ang proseso sa labas. Okay, pagpasok nyo doon, may staff na nasa inyo sa pila, and then bibigay nyo yung passport nyo at saka yung DS-160. So, tsaka yung appointment. Titingnan lang nila kung tama yung appointment mo, and then yung DS-160 mo, kung match ba siya doon sa passport mo, kung may mali or ano. And then tinitingnan din nila kung immigrants or non-immigrants. So, in our case, okay, we are, doon ako pinapila sa sa pang-immigrants. Ayun. So, sa lane 5. Lane 5 yon. And then, yun na nga. Pag pila mo doon, pagdating mo sa harap, papresent mo yung DS-160 mo tsaka yung passport, and then titingnan nila doon sa pinaka-parang sticker nila kung nandoon yung iyong barcode sticker. So, ilalagay nila yung barcode sticker doon sa likod ng passport nyo. Yung nangyari sa amin guys, nagkaroon kasi ng glitch o ng problem sa CGI portal o sa website ng US Embassy. Wala akong confirmation page na pinrint kasi walang confirmation tab doon sa mismong CGR portal ko. Pero may email ako na-receive na may appointment ako that day. So, ngayon, pinrint ko na lang yon, and then, nangyari, guys, they took 3 hours to verify our schedule. So, nag-antay kami ng 3 hours doon sa labas ng US Embassy sa gilid. Samantalang yung mga nakapila sa likod namin is tapos na, nakapasok na lahat-lahat. May mga nakalabas na, nakasuccess na, ayan. Pero yung sa akin, o sa amin, guys, marami kami doon. Noong una, 5 lang kami, hanggang dumami na kami doon. Kasi kami yung mga K1 na nag-reschedule. Ayan. So, napakadami namin doon. Hanggang sa nagkatsikahan kami, nagkakilala na kami. Ayan. Hanggang sa kinulit na namin ng kinulit yung US Embassy staff doon. Ayan. And sabi naman niya, tutulungan niya kami. And then, ayun. So, after 3 hours, lumabas na yung barcode. Kasi sabi nasa, yun nga, pinupunta yung DS-160 namin tsaka yung appointment confirmation sa American Consul. So, American Consular Officer. Pinunta doon. So, ngayon, lumabas na si sticker. Pinapasok na kami sa loob. Guys, pagpasok nyo sa loob, door 3. Yan. Sa door 3. So, sa door 3, pagpasok nyo doon, dadaan kayo sa scanner o sa x-ray. Ilalagay nyo lahat ng gamit nyo, pasok kayo sa x-ray. Then, check nila yung watch ninyo. Kung ito pa ay iPhone, i-check nila yung watch nyo kung ito ba ay electronical gadgets. Okay? So, ngayon, check nila. Pagpasok mo doon, dire-diretso ko sa pinto ulit sa tapat nun, tapos turn right and left. Papasok ka na ngayon sa pinaka-main building. Pagpasok nyo doon, guys, may meron ulit na parang mag-a-assist sa harap, and then titingnan yung passport nyo kung saang area kayo. So, nakalagay kasi doon sa likod ng passport, may letter yon, A, B, C. So, ngayon, sa area A, yung mga K1. So, sa area A kami pinaupo. And then, you're gonna wait for your turn for your pre-screening. So, habang nakaupo ka guys, merong nakalagay na, habang nakaupo kayo guys, merong nakalagay na mga list of documents that you need to prepare in front of you. Merong malaking TV sa harap ninyo. Nakalagay doon yung mga documents na kailangan. Okay? So, ito yung mga documents na kailangan dalhin sa pre-screening o ayusin sa pre-screening ninyo. So, una syempre is yung passport. Yung original passport ninyo. Okay? So, pangalawa, kailangan nyo rin ng 2x2 passport size photo. Okay? 2 piraso ng 2x2 passport size photo. Next, kailangan nyo rin i-prepare yung DS-160 ninyo na may complete stamp. Okay? Na nanggaling doon, na dinala ninyo doon sa mismong biometrics ninyo sa Parcal. Next is, kailangan nyo din ng Senomar. So, yung Senomar or any certificate of advisory of marriages. So, original yung kinukuha nila. Next one, PSA birth certificate, original. Next, NBI clearance, original. Okay, kailangan yon. And then, kung kayo naman ay nagtrabaho sa ibang bansa, kailangan nyo rin ng police clearance. Okay? Next is yung visa payment receipt. Kailangan din siya. Photocopy lang naman yung hinihingi. And then lastly, syempre, yung SLEC medical brown envelope. Pero, kung wala kayong brown envelope,
okay na yon. Ibig sabihin, dinala na sinend na ni St. Luke's, ni SLEC, yung inyong results o yung envelope doon mismo sa US Embassy. So, sila na yung nagdala. Like me, wala na akong dala. Ang dala ko na lang yung parang certification of vaccines, and then yung mga, yun nga, yung parang, ano ba to? Yung sa quantiferon test, yun lang yung dala ko. Pero, sabi sa akin, dinala na nila sinend na nila sa US Embassy yung results. Ayan. So, kasi nag-Sputum University din kasi ako. So, kailangan, sila na nag-send ng results doon. Ayun. So, syempre sa pre-screening, pag pumunta na kayo doon, pipila kayo eh. So, syempre habang nakaupo kayo, maririnig mo din yung mga tanong. Kasi nga, halos kaharap lang talaga yung mga windows. So, maririnig mo rin yung mga tanong ng mga tinatanong sa iba. So, pero syempre, it depends on case-to-case basis kung ano itatanong sa'yo. Pero yun nga, mga basic questions lang naman din yung mga tinanong. Okay, so pagpasok ko doon, that's in window 45. Nakatayo na ako, window 45 ako. Sa pre-screening, yung tinanong sa akin is yung full name ko, age ko, place of birth, saan ako pinanganak, ayan, petitioner's full name, ilang taon na si fiancé, ayan, kailan birthday niya, and then, tinanong sa akin, kung kailan final yung application. So, matagal na rin kasi namin na-file yung application. And then, how did you meet each other? Paano kayo nagkakilala? And then, where is your petitioner lives? Saan siya nakatira? Tapos, sinabi ko lang din yung buong address niya. And then, tinanong niya rin ako kung kailan kami huli nagkita in person. So, and then, tinanong niya rin yung marital status namin, kaming dalawa, kung single ba siya, or meron siyang previous marriages. Ganun din sa akin, kung single ba ako, o meron akong previous marriages. Ayan. Tapos, tinanong niya rin ako kung nag-travel na raw ba ako, lumabas ng bansa, and, syempre, kung nagtrabaho na raw ako sa ibang bansa. So, yun lang naman yung mga tanong na tinanong sa akin. And then, binerify niya rin yung documents. Ayan, kung original. Yung iba, meron pa silang parang UV light to check the documents. Diba? Yun, may ganon. Yun talagang binusisi yung documents. Ayan. So, yun lang naman yung tinanong sa akin. Then, syempre, sabi niya sa akin, babae yung nag-interview sa akin eh. Sabi niya, here's your passport. You can wait now to the interview area. Ayan, and then, yun, just wait for your name to be called and congratulations. Binati niya na ako. Nung ba, sabi niya, yun nga, parang syempre, nakapasa na sa pre-screening, di ba? Akala ko ganon, di ba? Nakapasa na sa pre-screening. Next is, andun na ako. Yung mga kasama ko, nauna sila sa mga windows nila. Yung mga kilala ko doon. Nakauna na sila sa mga windows nila. Pero, ako yung una natapos sa pre-screening. Ngayon na may nahanap ko sila doon sa interview area, wala pa pala sila. Pero naabutan pa rin nila ako, o naabutan ko pa rin sila na matapos sa pre-screening kasi nagtabi-tabi kami ng upuan. Next is the consular interview. So sa consular interview naman guys, ang gagawin lang naman doon, madali lang. Diba? Pag tinawag yung pangalan nyo guys, pupunta kayo ko sa ang window, tapos sabihin naman doon kunyari, Juan de la Cruz, window 65, ganon. Pero, hindi lahat ng consular officer malakas yung boses. Kahit sabihin mo naka-speaker sila doon, medyo maingay din yung lugar, may nagkukantuhan. Tapos, naka-general pa yung speaker. Maga parang maririnig mo siya, pero may times na hindi mo maiintindihan. Kasi minsan, di ba, hindi nabigkas ng tama yung pangalan, yung mga ganong circumstances, like mali yung pagka-pronounce. Pero, yun nga guys, kailangan be attentive lang talaga. Ayan. And then, so tinawag na ako. So sa amin magtatropa, tropa na agad. Sa amin magkakakilala doon, ako yung unang tinawag. Nakatatawa nga ako kasi nung tinawag yung pangalan ko sa Windows 67, nagpalakpakan sila. Sabi nila, good luck, ganyan. And then, syempre, nakangiti na ako kasi masayahin naman din ako tao. So, yun, ginawa ko, pagpunta ko sa window na yon, it's an American girl. American woman. Ayan. Yung nag-interview sa akin, sabi niya sa akin, hi. Sabi niya, how are you? Like that, how are you? And then I said, I'm fine. Like, hello, I'm fine. Yan. So, ganun muna. So, syempre, nakatingin ako sa kanya, eye contact. Number 1 rule, guys, don't lose eye contact to sa nag-interview sa inyo. Ayan. And then, doon sa, syempre, eye contact, syempre, kailangan, focus din kayo. Ayan. Focus din kayo sa interview ninyo. Ayan. So, by the way, guys, nung time na yon, sabi niya sa akin, how are you? Ganyan. So, before we start, we need to do an oath. Ayan. So, parang nakalagay lang, parang answerable by yes or no lang yun. Kumbaga sabihin niyo lang, yes, ma'am. Kumbaga parang ang sa Tagalog na
kumbaga parang patunay na nagsasabi ka ng totoo, na hindi ka nagsisinungaling, ganyan. Nasasabihin mo lahat ng katotohanan lamang. Diba? So, sabihin mo lang, yes, ma'am. Ayan, sabi niya, okay, so let's start the interview. Ganyan. And then, ito na yung mga tinanong sa akin. So, after the taking, ito yung tinanong. So, sabi niya sa akin, okay, so binanggit niya yung pangalan ko. And then, sabi ko, yes, ma'am. And then, sabi niya, so, when is your birthday? Yan. And then, what is your age? Yung tanong niya sa akin. Then, what is the name of your petitioner? Ayan, what is the name of your petitioner? Next, sabi niya, okay, so how old is he? Ayan, tinanong niya rin kung ilang taon. Sabi niya, so when is his birthday? Ayan, and then, tinanong niya rin sa akin na, saan nakatira? Ayan, so, when is your fiancé live? Ayan. So, next is, tinanong din yung, where did you meet your fiancé? Ayan. And, ayun, sabi ko, we met in a dating app way back 2016. Ayan. So, next is, where and what is your fiancé's work? By the way, nung tinanong niya ako saan kami nagkakilala, sabi ko dating, yun nga, sabi ko nagkakilala kami ng dating app, tinanong niya rin sa akin, so, what dating app is it? What dating app is it? So, syempre, sinabi ko naman, kung saan kami kakilala, kung saan dating app kami nagkakilala. Now, tinanong niya rin sa akin kung where and what is your fiancé's work? Ayan. So, sabi ko, yun nga, sinabi ko kung saan siya nagtatrabaho, and then tinanong ko kung ano, sinabi ko kung saan siya nagtatrabaho, tapos sinabi ko din kung anong trabaho niya, anong posisyon niya sa trabaho. And then, ito yung isa sa mga highlight ng tanong niya, do you have any wedding plans? And what are your wedding plans? Yan. So, syempre, sabi ko, we have already planned to be married in the US once I got there. And, yun nga, we do already have the plans for the dresses or the clothes of our guests. And we're going to do a simple wedding, okay, in his house or in my fiancé's house, diba? So yun lang naman, sabi niya, okay, yun na siya, okay. And then, yun nga, and then sabi niya, have you been to the US before? Ayan. So tanong niya yun, sabi ko, no ma'am. Diba? And then tinanong niya rin ako, parang, hindi ko naintindihan yun. Sabi niya sa akin, parang blah, 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 work abroad, ganon. So, kumbaga parang, sabi ko, yes, sorry ma'am, again, sorry again, ginanong ko, sorry again. And then, inulit niya, hindi ko pa rin naiintindihan. Baka siguro, yung tanong lang is, kung nagtrabaho ako abroad before, sabi ko, no ma'am. Sabi niya, okay. So, minsan kasi guys, may mga term or words ako na hindi ko naiintindihan kapag medyo islang, alam mo, medyo iba yung accent, American accent kasi. So, ayun, and then after no, nung sinabi niya sa akin ganon, you work abroad, and then, yun, and then sabi niya, well, everything is good. Gumanon siya. Sabi niya, so, I'm giving you this pamphlet. Ayun na. Sign na ito. I'm giving you this pamphlet. And this indicates your rights, ganyan-ganyan. And it's this one pamphlet is in Tagalog version and the second one is in English version. Ayan. So, kindly read it and then, yan, ganyan-ganyan. And then, you're good to go. And congratulations! Yun ang sabi niya. Siyempre ako man, nakangiti lang din ako sa kanya. Thank you, ma'am. Ganon. Ngiti lang kayo, guys. Tsaka, yun nga, eye contact. Yung kumbaga nakikinig kayo. Ganon. Nakikinig kayo habang nakangiti sa kanila. Ayan. So, kumbaga kahit anong mangyari, huwag niyong tanggalan ng ngiti. I mean, huwag kayo sumimangot. Ayan. Kasi mababait naman yung mga consular officer natin. So, yun lang naman. And then, hawak ko na yung pamphlet. And then, ayun, nung kinongratulate nila ako, kinuha yung passport ko, by the way, kasi yun yung una niya ibibigay, yung passport. Kasi hindi na nila ibabalik yung passport kasi nga tatatakan na nila ng visa. So, ayun, pagdating ko sa upuan, Diyos ko, parang nanalo ko sa loto kasi yung mga kasamahan mo, congratulate sa'yo. I mean, tuwa sila, nagtitili, parang parang, alam mo yung galak, saya sa mukha nila, na gusto rin nila makakuha ng pamphlet o ng ma-approve sa visa. Yun nga. Pero yun nga guys, sana nakatulong ito. Ayan, 23 minutes na tayo sa video. Ayan, sana nakatulong ito. Hopefully sa inyo. Ayan. Yun lang naman. And then syempre be prepared sa mga questions and be natural lang din in answering those questions. In the pre-screening, those are Filipino officers na nag-pre-screening. So, Tagalog version talaga sila. Wow, Tagalog version. Tagalog yung pakikipag-usap nila sa pre-screening. So, huwag kayo kabahan kasi pwede kayo mag-Tagalog doon. Ayan, pag tinanong sa inyo,
Sabi niya, nakapunta ka na ba sa ibang bansa? Ganon. Pag sabi mo, hindi pa po. Pwede mo naman sagutin ng English, no ma'am. Para medyo, maganda-ganda tingnan. Pakinggan. So, next is, syempre sa consular officer, doon lang naman yung English. Kasi nga, American yung nag-i-interview. So, minsan, merong interviewer na dalawa sila sa window. Yung isa nag-observe, yung isa nagtatanong. Kasi naranasan yun ng kasamahan ko. Dalawa yun nandoon sa window nila. And then, kada sagot niya, nag-mute daw. And then, nag-uusap sila, parang nag-negotiate. Ganun. Siguro yung isa nag-observe sa'yo, yung isa nag-interview. Baga, ganun. Pero, ayun nga guys, success pa rin naman sila. And saglit na saglit lang yung interview, guys. And then, yun, pwede kayo magdala ng watch basta hindi lang gadget o electronic watch. Bawal yon. Lahat ng any electronic devices, sharp objects, bawal. Ayan. So, kung mas maganda, magdala lang kayo ng like yung mga shoulder bag lang, ganyan, Pero yung iba doon, dala-dala nila yung folder nila, meron isang makapal na ganyan kakapal, parang kasing kapal ng encyclopedia. Pero, yun nga guys, sa lahat ng pinrepare ko ng folders and pictures na pinrint ko, walang kinuha sa akin. So, magagamit lang natin yan sa CFO. Ayan. Kasi alam naman natin sa seminar, magkukwento tayo doon. Ayan. Sabi rin sa akin, magkukwento tayo doon. And syempre guys, abangan nyo rin yung experiences ko sa CFO. Ayan. So, ngayon lang ako nakapag-took ng video. Ayan. After April 29, May 2 na. Ayan. So, sana nakatulong ako sa inyo. Ayun. Yun lang naman guys. Upload ko to sa YouTube channel ko. And syempre don't forget to subscribe and follow. Click the bell button. Ayan. Para ma-update kayo guys. So, sooner, ipopost ko din yung experiences ko sa medical. Ayan. So, yun. Yun lang naman. And then yung sa CFO. Abangan lang ninyo. Ayan. So, sana nakatulong ako guys. So, sana lahat tayo, pray ko, lahat tayo ay sumakses. Lahat tayo ay makapunta sa USA. Ayan, sa America. Ayan, at be happy. Ayan. Yun lang naman guys. Again, this is Sir Jay. Thank you for listening and have a good day. Bye!